ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1 minuto makalipas ang ikadalawa ng umaga na. Narito na ang programang magbibigay kaalaman sa pagkain gamot kasama ni Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor, Radyo Kalusugan. At ngayon, si Super Lady. Research mga macrobiotic. It's a lifestyle. Lalo mas dito sa lifestyle. Para meron kang sabihin. Yes, good health sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Narito naman po tayo sa ating programang Radyo Kalusugan University on the Air with your scientist doctor, Dr. Winnie Elpa, isa pong naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. At syempre, ang pinag-uusapan dito ay tungkol nga po sa pagpapalusog sa natural na kaparaanan. Kung paano hahabang ating mga buhay, to live longer without pain, at to avoid bankruptcy, and to lessen the agonies of the palliative cases. Ito po ay tungkol sa ating option, solution. Ang Super Ladies Macrobiotic Philippine Food Technology, ang pagkain gamot, in short. Ang pagkain, hindi lang basta laman ng tiyan, hindi lang basta nakakabusog, hindi lang basta nakakalusog, higit sa lahat, nakakatanggal ng ating mga aray sa katawan. Yan ang pinaka-main goal natin. Kung paano tayo mabubuhay ng simple lang, yung hindi tayo masyadong natataranta sa buhay, at paano tayong syempre makashare sa ibang tao. Kung maganda yung pakiramdam natin, kung maganda ang buhay natin, meron tayong lakas ng loob na mag-share sa ibang tao. Ano man yung wala tayo, hindi natin ma-share. Wala tayo eh. Pero kung ano yung meron tayo at mayaman tayo, ay magandang i-share sa ibang tao. I will quote, always keep a seed of prosperity and keep your thoughts uplifted. Ito ay quotation mula sa isang booklet na may pamagat na Secrets of Prosperity by Mark L. Prophet. Diba? Ang ganda. Always keep a seed of prosperity and keep your thoughts uplifted. So, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kalusugan ay isang hudyat para sa kaunlaran ng buhay. Sapagkat kung tayo sakitin, ay ano mangyayari sa atin? Hindi tayo makakapag-isip ng maayos, hindi makakapag-isip ng matino. At paano tayo uunlad? Ay sarili pa lang natin, hindi na maunlad. Anong isi-share natin? Hindi tayo nga walang kalusugan. So kailangan pagyamanin muna natin ang ating mga sarili. Kaya nga, ikaw ay magtatanim, tayo ay magtatanim ng butil ng kasaganaan at ang kalusugan ang siyang pangunahing bagay. At ito siyempre, mag-uumpisa ito mula sa ating mga pag-iisip. At saan naman ang galing ang ating pag-iisip? Ang ating utak ay tumatakbo yan sang-ayon sa ating mga senses. Ano ang narinig mo?
ano ang nakita mo. Ano ang pumasok sa iyong mga pakiramdam, sense of feeling, sense of hearing, yung mga senses gagamitin natin. At kung ano yung mga informations na pumapasok dyan, ang siyang nabubuo sa ating brain, sa ating utak, sa ating pag-iisip. At yan po ang nagiging foundation ng ating paniniwala sa buhay. Kung ano yung paniniwala natin, yun ang ginagawa natin. At kung ano yung ginagawa natin, yun ang magmamanifest sa ating katawan, sa ating physical o physiological. In other words, from mind or from mental and manifested to the physical, reflected to the society or to the social environment. But on top of everything, it is our spirit that carried all over the whole system. In other words, meron tayong isang bagay na hindi natin nakikita or marahil mahirap ipaliwanag kasi spirit nga eh. Nakita mo ba spirit mo? Oo. Pero naniniwala tayo meron tayong spirit, di ba? So, ang spirit natin ay dinadala pa rin ng utak natin. Kaya napakahalaga po ng information, dissemination to mass media. Ayan po ang pinaka-foundation ng ating pag-uusap tungkol sa pagpapalusog ng ating katawan. Ngunit bago tayo magpatuloy, bigyan muna natin ang daan para bumati ang ating regular guest. Jopay, hello, good health. Yes, good health po. Sa ngalan po ni Dr. Winnie R. Alpha, ang ating scientist, inventor, and naturopathic doctor, Dr. Winnie R. Alpha. Good health po kayo sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Radyo Kalusugan na kung saan kababanggit nga lang naman po ang ating objectives po dito, how to live longer without pain, how to avoid bankruptcy, how to lessen the agonies of the palliative cases. Ayun po, isa-isang pag-uusapan natin mamaya yan kay Super Lady. So, dito muna sa ating tanggapan, sa lahat ng gusto makita at mapakonsulta kay Super Lady, dito po, nasa 11:15 po tayo, 11th floor, Unit 15, 11:15, West Insula Tower, corner West Avenue, EDSA. Nasa kanto lamang po ng West Avenue, opo, at ng EDSA yan, sa tapat ng SM North. Tandaan niyo po sa kahabaan ng EDSA, nag-iisa lamang po ang SM North, hindi po kayo maliligaw. Kung sakasakali man, ito po, tumawag na lang po, 442-3570. 442-3570. Pwede ko po yung mag-text sa 0920 1893782 0920-1893782. Yes, Super Lady. Ang ating pinag-uusapan at ipinapakilala as our option, solution para sa ating kalusugan ay tinawag Super Ladies Macrobiotic Lifestyle. Super Ladies sapagkat yan po yung aking radio name. Yung macrobiotic naman po, lifestyle, nakilala naman po sa iba't ibang panig ng mundo, kaya lang, konti lang po ang nagpa-practice. Kasi konti lang nakakaalam. So dito sa Pilipinas, tayo po ang nagpasimula sa pamagitan po ng ating food technology or Super Ladies Macrobiotic Philippine Food Technology. Kaya, maya-mayang konti ang ating pag-uusapan ay bahagi ng ating pagmamacrobiotic lifestyle. Pero, tingnan muna natin sa ano bang definition ng macrobiotic lifestyle Yes, o ito po. macrobiotic. Opo, ito po, ang verbatim po, ano, ang macrobiotic diet or macrobiotics is a dietary regimen which involves eating grains as a staple food, supplemented with other foods such as local vegetables, and avoiding the use of highly processed, avoiding the use of highly processed or refined foods and the most animal products. Okay, so, alam niyo itong aking reference ngayon. Ngayon ko lang nahawakan. Ito'y kararating lang galing Amerika eh. Wow. Order ko to, 3 volumes to. Pero tingnan natin kung magpo-coincide doon sa ating lifestyle na sinasabi at ating tinuturo sa mga tao. Actually kasi, itong pagkakasakit, consequences lang ito ng kung anong ginagawa natin sa sarili natin at kung ano yung lifestyle natin sa nakalipas na mga panahon. But of course, may combination yan ng maybe pinamana ng nanay mo, tatay mo, lolo't lola mo, o lahi mo, kung anong lahi meron ka, kung lahi ka ng hikain, lahi ka ng diabetes, o lahi ka ng may high blood, at kung ano-ano pang pinamana sa'yo. So, ang panawagan ko sa ating mga balak pang manganak
ang ipamana po natin ay asset, hindi liability, di ba? Kasi ang hirap naman eh. Papamana ka diabetes, papamana ka high blood, papamana ka asthma, di ba? Eh ako, ayoko tatanggihan ko yan. Ayoko nga yan. Anyway, isa po sa nabanggit yung grains. Ang isa sa pinaka-popular sa pagmamacrobiotic lifestyle, yung mga grains. And of course, plant-based. From the roots to the fruits. Pero, itong isang popular na tinatawag na legumes, kailangan ito ay mayroon tamang combination para maging kumpletong source ng protina. Kaya ang ating pag-uusapan ay tungkol sa nitrogen. Isang elemento na talagang kailangan po natin na ito po ay nanggaling nga sa protina. At ang protina po, ito po ay foundation or basic na pundasyon ng ating kalamnan o cells na tinatawag. Kaya nga, titingnan po natin kung ano ba itong protina na ito. The nitrogen, which is indispensable for protein formation, ang sabi nga po. Meron dalawang bagay na o types of life na maaring matawag nating fixer or fixing or utilizing the atmospheric nitrogen kung tawagin. Para ito ay ma-synthesize ang amino acid which is the product of the protina. Ibig sabihin, pag sinabing amino acid, ito yung elements na nanggagaling po sa protina. Ang protina natin ay yung mga kinakain natin, mas kilala natin more on ulam, ika nga, no? Kaya lang, under po ng macrobiotic, pinag-usapan nga natin, ang pinanggagalingan po ng ating ulam ay hindi po meat o karne. Bakit naman kaya? I-discard muna natin ang meat kasi yung mga karne, just like us, nagkakasakit din sila. Tayo, nakaka-acquire din tayo ng sakit. So, kung yung may sakit, ma-acquire natin, dalawa na ang sakit, sakit-kit na yan. Di ba? So, kaya iwasan muna natin yan. Dito muna tayo sa more safe, no? Na pagkain. Kasi ang pinag-usapan natin, pagkain gamot. In short, So, kaya, ang pagkain gamot na nagmumula sa protina, ay kapag ito ay na-metabolize na, may mga elementong tinatawag na amino acid. Meron dyan tinatawag na essential and non-essential. Ngayon, kapag na-combine itong legumes and grains sa tamang kombinasyon ng pagkain ng plant-based, ito ay merong kumpleto. Essential na, non-essential pa. Kaya, so kumbaga, wala ka nang dapat hanapin pa. Kasi sabi, ang karne daw ang pinaka mas kumpleto raw na protina. Yun na nga lang, may risk factors. Ang isda nga po may risk factor din Nagkakaroon din ng diarrhea, ang isda. Nagkakaroon din ng cancer. Nagkakaroon din ng goiter. Akala ko nga walang goiter ang isda Then nasa dagat na, di ba? Pero nagkakaroon din pala ng goiter sila. Anyway, saka na natin pag-usapan yung kanilang goiter. Yun muna ang ating leeg, ang ating pag-usapan. Kung paano tayo makakaiwas sa ating pagkakaroon ng karamdaman na may kinalaman sa deficiencies nitong protina. Alam niyo po ba na dahil nga po sa basic foundation o building blocks of the body or the cells or the organs or the tissue, ito pong tinatawag na protina. Kaya yung mga tao may cancer, ibig sabihin po, bankrupt ang kanilang protina. Yan ang pinaka-importanting dapat po nating makita at matandaan. Kung tayo ay merong cancer, ibig sabihin nun, kulang tayo ng building blocks of the body. Or maybe, kulang-kulang or hindi kompleto. Diba? Sabi ko kanina, merong non-essential at essential para maging kompleto. Pero ibig sabihin, kung nagka-cancer po tayo, warat-warat po yung ating mga kalamnan. Sira-sira, punit-punit. Yan ang tinatawag nating buhay pa na aagnas na ang ating mga spare parts, ang ating mga bahagi ng katawan. Ngunit bago tayo magpatuloy, bigyan muna natin daan ang ating mga reminders.